let's say naka-place na materials na siya. For example, the sterilization pot that we are currently using here is the electric type na siya. No? Who here has already used this type of sterilization? Mama. Okay, you're using this one. Yes, sir. Very easy to use, di ba? Mura na kaga rice cooker ani na siya, wala chichib-chichib, yan, tignan mo ang kuha na siya. Unlike other sterile pots na siya that includes the manual steaming and also boiling na siya, is kailangan hindi mo bantayan ang inyong sterilization pot na siya. So, we'll start first with electric, and then later on magkatong mga manuals tanong kung saan na ito pag-steam sa ito ang feeding bottles na siya, okay? So, first is perform hand washing. So, where you eat clothes na siya and still your hairnets na siya. Then, prepare all the necessary materials that you need na siya. So, you have 2 basins. So, one basin is water and soap. Then, the other basin is water only for rinsing. Then, you have your brushes here. You have your big brush for the what do you call this? For the feeding bottle and a small brush for the nipple. Let's see, okay. We have the towel. We have the washcloths. Let's see. Kung avoid using the term galinga kaya nakalungo ko morning good morning na towel. Let's see. Good morning na towel is actually brand na po siya kataputi ba? Okay, you can just use kanang clean cloth or washcloths. Let's see. Okay, that you can see. Okay. Then you have your used feeding bottles and also you have what call this? By the way, for this procedure, it is only applicable during assessment. Because especially for those who are mothers who has experience in cleaning their feeding bottles, di ba niyo na set up ninyo, di ba? Okay, na mo sa lababo, na mo dito na siya. Ang question na is, ganun kaning ba siya? It's actually because of the assessment na set up na siya. During your assessment, magod, walay sink in front of the or sa demo room ba, no? Wala actual na sink na siya, wakoy faucet na siya. So we just have to be resourceful na lang siguro. So 2 basins ang ipuan, actually di very recommended yun. Kaya naman, di ka gid malimpyo ang inyong mga utensils if you're just using kanang basins like in karinderya. Di ko ganahan ng karinderya basta kanang lababo rin gigamit pang hugas sila mga plato, mas prefer gid mo lang yung water na siya. Kaya flowing kay matangtag ang hugaw na siya. Kani kay magbalin-balin lang ang hugaw ni useless kay na siya. But then again, this is just for assessment purposes na siya. Okay? So after you have prepared all this materials you need na siya, the next thing you need to do is grab your used feeding bottle na siya, separate all the materials na siya. So from the cap to the nipple and to the kanina, they call this one as brain na siya. This is actually nipple holder or also known as kanang collar na siya. No? So meaning, moni ang mukulit or mukupot sa inyong nipple na siya. So na siya, then place that one in a basin with soap na siya. Okay? You can start with cleaning your feeding bottles na siya. So for cleaning the feeding bottles na siya, you can start from the outside by brushing the body of the feeding bottle and also the neck part of the feeding bottle na siya. After you clean the outside, the next thing you need to do is brush the inside. Now, ganina, ginagawa ko sila, what is the correct positioning and holding the feeding bottle. So the opening of the feeding bottle should be facing opposite from you. So that when you start to brush it, dili kayo siya pisik towards inyo. So when you start to insert the feeding bottle brush, so clean the inside, making sure that all milk residues inside the feeding bottle is removed. Okay? So once you're done, slowly remove your brush to avoid kanang apisik. If nakatubang na sa inyo, what do you think will happen? Kani pa lang naglimpyo ka, pisik na, no? Bugaw na kay ka. Saan dapat tangtang na niya, pisik sa pisik na siya. So to avoid those kanang hugaw na siya, make sure that it's facing opposite from you na siya. Then place the feeding bottle on a basin with water alone for rinsing na siya. Then also for the what we call this nipple holder, clean from the outside and also from the inside na siya. Okay? Place it from here and also the cap. So from the outside and also the inside na siya. Then place it on here na siya. For your nipple na siya,
You can use the small brush or the nipple brush. Start cleaning, brushing from the outside, and then also clean from the inside. That's it. There are actually some mothers na ilan ang i-kuhan, babaliw ng nipple na siya. That's actually okay na siya because at least malimpyo din niyo ang sulod sa nipple na siya. But don't forget to return it back to its original position na siya. Okay? Then after brushing your nipple, place that on the basin with water alone for rinsing na siya. Then you have to use your tongue na siya to rinse, properly rinse in a basin na siya. Your feeding bottles. Then after that one, supposedly na mo'y, actually we don't use towel na siya. Dati gitawag na wet rat na siya. Di ba na sa, kabalo na yung mga mothers, di ba na may rat para sa feeding bottle? Na siya. Kanang buta nga na sa feeding bottle na siya. Di ha, magtulog ang inyong kanang hinugasan ng mga feeding bottles na siya. That's what we call the wet rat na siya. No? I don't know, asa gibutan yung wet rat na siya. So dapat dihan ninyo ibutan sa wet rat because during the assessment na siya, they might be placing kanang wet rats na siya. So, to avoid kanang maglibog mo, usa man yung nadari na siya. So, dihan na niyo papunta ninyo ang feeding bottles siya. Assuming lang, nadari na ninyo wet rats na siya. Okay? So, after you clean your feeding bottles na siya, then you start preparing your sterilization pot na siya. If you are using electric steamers na siya, very easy to use na siya. Just open your electric steamer na siya, and then sana ka na take out the rack for the feeding bottles na siya. Nadiri ang nadiri ang para sa heater sa tubig na siya. Okay? You just have to place a small amount of water na siya. You don't need to fill in puno yung kayo na tubig na siya, or else ang heater dili gid makapainit sa tubig na siya. At the same time, dili siya ka steam na siya. Ang purpose mo sa electric steamer is to steam na siya. Ang kanang steam mo rin musud sa inyong mga feeding bottle and small items to clean the inside na siya. Gets ninyo? That's also one of the reasons why when you place the feeding bottles, after you added water there na siya, so when you place the feeding bottle, naka-upside down siya sa rack sa feeding bottle. Ano upside down man, sir? Para i-steam niya, sulod siya sa feeding bottle. Limpyo ginamit yung feeding bottle na siya. So place all of the feeding bottles there na siya. And for the small items, ari diri sa kabaw. Okay, sorry. Wala sa iyo. Pugong. I cannot show myself. And then close na siya. You can actually place the tongue inside na siya. However, in reality, you don't need to place the tongue inside yun sa steamer na siya. Kaya iniguman na mo ano, so gamito ni mo pang kuha na siya, ha? Init ka niya ang kuha. Ha? You can also have two tongues na siya, much better na siya. But what's the purpose of placing the tongue inside? This is reality, ha? Because most of you magod is assuming na alala, butang mo din tong niya. Kung yan, usa na atong tong, mag-usa mo lang tong din sa sulod, init because lang init na siya. Anyway, so during the assessment na siya, some of the assessor were just allowed to place the tongue inside na siya. Then i-apel nila nila, okay? And then let it steam na siya, okay? Now, since we are using a kanang electric steamer na siya, all you have to do is connect this one to the outlet na siya. Press this button or i-down na rin nyo ang lever na siya. Okay? You don't need to wait for it, like mag-atang nyo na niya if you're using electric steamer siya. Mura ni guys, okay na siya. Napasagdaan na rin mo siya. Eventually, mo turn off na siya automatically. Mostly sa mga electric steamers will last about 10 to 15 minutes siya. Depending on the amount of water mo punta sa ubos sa steamer na siya. No? So na once 15 minutes is done na siya, you'll actually notice na mag-moist na ang imuhang cover sa steamer na siya. Meaning, ang pressure na is ni Saka gito. Init po na siya, Saka po na siya. Okay? So after 15 minutes na siya, okay, let's just say, grab down ka ng another tong na siya. Use this one to grab this. Okay? Place this one on the dry rack na siya. Okay, so natin another rack which is dry rack na siya. And also grab the small items na siya. And also grab the feeding bottles na siya. Okay? Electric steamer niya, basta niya pa-shot mo. Okay, ang inyo procedure kay
Kaya mag-add na po another 15 minutes na siya. That's for the manual na siya. Okay? Dapat magkat puntas realidad na siya. Kaya kasi yung i-on pa ninyo balik another 15 minutes. Yung dry na kayo ubos na niya. Muna makapos o buto sa inyong electric steamers na siya. Okay? 15 minutes is actually enough for it to clean na siya. Okay? Then, sana ka na remove the outlet na siya. Then, sana let your, what we call this, feeding bottles and small items ka na dry, air dry na siya within 30 minutes to an hour na siya. Okay? Air dry, ayaw ninyo kapuin na siya. Labi na mong gamit mo ka ng cloth na siya or ka ng tissues na siya or else magpilit na sa inyong feeding bottle na siya. So, air dry lang kita. Mura kung plato na i-mail na ito na siya. Okay? So, once the feeding bottle is dry, so we have to assemble it back na siya. So, to reassemble back your feeding bottles, you can still use your tong na siya. The reason why you want to use your tongue na siya is really to avoid touching the nipple na siya. Okay? As much as possible, dili kita muhikap sa nipple sa feeding bottle na siya to prevent contaminations na siya. So, nipple on top na siya. Then we have the neck collar or the neck collar, the nipple collar or the what we call this, the nipple holder na siya. Then the cap na siya. Then you can start holding the feeding bottles na siya because na-seal naman ninyo ang nipple na siya. Okay? Hindi na mawataklog. Then slowly lock the collar na siya. Then you have assembled back your feeding bottle na siya. Gets inyo? Then balik na po mo sa procedure sa katong pag-timpla o katas na siya. Okay? Now let's go to the other options na siya. Sir, what if naka-display dito is naman ay butane? No, na-butane na siya. On top of the butane is mura gid siya sudanan ng siomay. Katog yung karaan yun ba? No? So, sa steamer gid siya. No? That's what we call sterilization pot, manual sterilization pot na siya. So kung kato yun yung gigamit, after you wash your feeding bottles na siya, prepare your sterilization kanang pot na siya. So na kanang add water to it na siya. So nalagyan po niyo, mabutangan ninyo ang tubig na siya. Turn on the heat na siya. So manual, you know. So turn on the heat. The heat should be in a medium heat. Not too low, not too high na siya. Because if the heat is too low, di po siya ka-boil. Di po siya maka-produce of steam na siya. If it's too high, dali na kayo mo, dali na kayo mahurot ang tubig sa ilaw na siya. Ang itsura mo po sa steamer is, ito kaning metal. Kada siya ba? Yung dali na kayo mahurot actually ang tubig na niya. Yung dali kayo mahurot ang tubig na niya. Tendency mo, init ang entire sterilization pot, malanay ang imuhang feeding bottles na siya. Okay? So, instead of wait until the hot sterilization pot starts to steam na siya. Once it starts to steam na siya, ang inyong makita, i-open ninyo is just the feeding bottle na rack na siya. Okay? So, i-open ninyo na ganyan na pinaka-separate man, di ba? So, butan ninyo first ang inyong kuhan. Feeding bottle na siya, upside down na siya. Okay? The other one, the small items, a question man na is, asa na mo ibutang ang mga small items, sir? Ano na siya, okay? Remember, stainless ba na siya na sterilization pot na siya. If you place this one directly to the stainless, siya may tabo? Malanay. Pupilit na siya, okay? So, sayang ang ito ang kanang sana nipples and all and the other small items na siya. So, instead, okay, na dito si Kuan, katong towel, so good morning na or the wash clothes or the clean clothes na siya. All you have to do is wrap yato na yung pusto na siya, okay? Just like the food that we are kanang steaming na siya. Give you example, siomai, giputos og siomai na wrap na siya. Puto, giputos og kanang dahon sa saging na siya. Okay, budbud, giputos og pan. Ganun giputos man na sila. Ha? Okay, very good. Para dili mo pilit na siya. Remember ha, ang inyo makita dito sa assessment is stainless na siya. So kung imo na ibutang dito mga small items, mo pilit na siya. So wrap it with your clothes na siya and then place that one inside. Okay? Then grab the cover na siya and then close na din na siya. Mo na to ang 10 to 15 minutes na siya. Kung dili sa assessment, I think it's just around 5 to 10 minutes na siya. After 5 to 10 minutes na siya, remove the cap na siya, okay? Use your towel na siya, and then remove the
katong small items, okay, katong i-wrap na to clothes na siya, okay. Place it on a working table na siya. Then for the feeding bottle, it will continue to be sterilized for the next 15 to 20 minutes here. Or up to on the entire na oras na niya, moabot na siya 30 minutes na siya. Sir, ganun moabot o ka 30 minutes na siya. Since we are just only using medium heat na siya, dili gid siya ingon na nagka-grabe gid ang iyang steaming na niya. So hinay ang iyang process na siya. Or else madaot gid siya feeding bottle na siya. Mura na pud nag sa mga gipagluto siomay, no? If ever masubraan magulog kan init gid bukag na siya, ang siomay actually mabukag na siya, no? So same pud sa mitabo sa feeding bottle na siya. Okay? So while waiting for the feeding bottle to be done na siya, let the wrap clothes kind of cool down for a few seconds or a few minutes here. After that one, open it once it's cooled down, and then grab the small items, place that one on katong dry rack na itong mention na siya. Pamutang na niyo dito sa dry rack na siya. Then after 15 minutes or after the entire time, which is 25 to 30 minutes na siya, remove the feeding bottles. Okay. Then turn off the heat na siya. Okay. Turn off the heat na siya. Then place this one on the dry rack na siya. Okay. Then let it dry for a couple of minutes, 30 minutes to an hour na siya. Once it's dry, assemble na putang balik sa ito feeding bottle na siya. Get sa tatanan? Yes. Now, what if they will tell you na boiling siya? Okay. So if ever gani the assessor will tell you na boiling a procedure in here. So what do we do? So first is prepare the sterilization pot. Now for the water level of the sterilization pot, since it's boiling na siya, 3/4 ang level na niya. No? So dili na katong steam level na ubos na kay siya. Mupuno gyud ang inyong tubig na. Okay? Then turn on the heat na siya. This heat na siya will level from medium to high heat na siya. Ganun mo abot mo siya high heat, sir? Taas man ang tubig na niya. Which is mo sa ginabuhat sa uban mga mamamay, right? Yes, Na sir. siya, okay? So once it starts to boil na siya, place actually everything there na siya. Wala man taning wrap cloth sa kuha na siya. So dili ka na malanay ang hipon na siya. Dili man because it's floating on a water na siya. Moist man ang inyong kuha. So dili na siya ma-concentrate siya. But there's a limit sa oras sa entire sense na siya. Just only feeding bottles, but everything na siya. Okay? For boiling, it will only just last up to 5 minutes na siya. Di na siya magdugay. Up to na ninyo ka nag 30 minutes ang boiling na siya. Ang kaning kabayo dere sa kuwan, nalatak na niya. O pwede na ni makaon siguro kabayo sa kuwan kung mo ninyo kuwan, malanay na siya. Especially if you're using, sorry for the word especially if you're using cheap brands. Yes. Na siya, dali ka na mga unit up na mga feeding bottle, good luck din dali agad na siya lanay, especially the nipples na siya. Okay? So, luwi kayo actually si baby if they will be using a melted feeding bottle na siya. Why? Ang plastic niya malanay, chemicals will start to exit na siya. No? So, luwi kayo sa bata when it comes to boiling na procedures na siya. But nowadays, you'll notice that most of the parents are now using electric steamers na siya. Okay? Even, especially when you work abroad na siya, wala na lang katong mga manual sa ilahan na siya. Although boiling is still available na siya, there's still some parents or even in facilities using the boiling technique na siya. But most of them are now using the electric steamer na siya. Gets niyo? So during the assessment, bantayin unsa na sterilization pot ang heat display na siya. And you really have to mention that I'm currently using electric or katong manual sterilization pot na siya. Para dili magkibog si assessor kung yun sa niyo process na siya. Diyan sa tutanan. Yes, Okay. yes. Again, maluwi dito sa ubang student na ay abi na po pabdul pa ni siya pila ka minuto sa automatic electric dato na steamer na siya. Okay? And sa tawag na kanang lahi po ang process sa katong what we call this, the manual sterilization pot. Okay? Questions?